Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko po agad kayo na makapag-English gamit po ang could have na itinagalo ko na lang po bilang maaari sanang para mas maunawaan nyo sa English. Okay po? Na ang pangyayari po na ginagamitan po ng could have ay patungkol po sa pangyayari noon. Okay? Noon po ang pangyayari, hindi ngayon. Okay po? Na ang ibinibigay na ideya po nito ay, ang pwede pong ibigay na ideya po nitong could have ay posibilidad na nangyari noon sana pero di nangyari. Okay? Posibilidad lang na nangyari noon pero hindi naman talaga nangyari noon. Okay? Yan po ang mga dapat niyong tatandaan. Na ang sitwasyon po, syempre pag may posibilidad ka tapos hindi naman nangyari noong panahon na iyon, syempre ang ibinibigay mo talagang ideya ay sinasabi mo doon sa iyong kausap na ikaw ay nangihinayang o nawalan ka ng pagkakataon doon sa inyong pinag-uusapan na ginamitan mo ng could have. Okay? So magbigay na po agad ako ng halimbawa. Nangyari po dito sa number 1, itong nangyari ay ang ating pinag-uusapan na itinuturo ng iyon o it sa English ay pangyayari na patungkol po sa manalo sa loto. Okay? So, pag sinabi kong iyon ay maaari sanang nangyari noon. Sinasabi ko yung pagkapanalo ko sa loto ay posibilidad sanang mangyari noon pero hindi naman nangyari. So, syempre, ikaw ay nangihinayang. Diba? So, pag in English po yan, itong iyon ay maaari sanang nangyari noon ay it could have happened. Okay? It could have happened. Yung it, iyon, could have, maaari sanang. Okay po? Sumunod, itong number 2. Subukan naman po natin dito sa nabago ang sitwasyon. Ang topic na ating pinag-uusapan patungkol sa nabagong sitwasyon ay magkaroon ng trabaho. Okay? So, yung iyon o it, ang itinuturo po na pangyayari ay ang pagkakaroon ng trabaho. Okay? Iyon ay maaari sanang nabago ang sitwasyon. Sinasabi nyo na magkakaroon ka na sana ng trabaho. Posibilidad na magkaroon ka na ng trabaho pero hindi naman nangyari noong panahon na iyon. Kapag in-English nyo po itong iyon ay maaari sanang nabago ang sitwasyon, it could have changed the situation. Okay? Para sa iyon ay maaari sanang nabago ang sitwasyon. Dito naman tayo sa number 3. Kunyari po ang ating pinag-uusapan na itinuturo ng iyon o it ay itong nandoon. Okay? At ang topic po natin ay kunyari po ay bagay na nawawala. So yun yung itinuturo na pangyayari nitong salitang iyon o it sa English. Iyon ay maaari sanang nandoon. Sinasabi nyo na yung bagay na pinag-uusapan natin ay posibilidad na nandoon pero wala naman noong panahon na iyon. Kapag in English po yan, itong iyon ay maaari sanang nandoon ay it could have been there. Okay po? Sumunod, number 4, dito naman tayo sa nakatulong sa atin. Okay? Na ang topic naman po natin na itinuturo nitong iyon o it ay patungkol po sa nirentahang truck. Kunyari, rumenta kayo ng truck. At ang sinasabi nyo, iyon ay maaari sanang nakatulong sa atin. Nakatulong sana yung posibilidad sanang makatulong yung nirentahan yung truck kaso nagkasira, hindi naman nangyari. Kasi mas lalo pa po kayong napagastos. Dahil nasira yung nirentahan yung truck. Okay? So, itong sinabi nyong iyon ay maaari sanang nakatulong sa atin kapag in English nyo, it could have helped us. Okay? Sumunod, number 5. Kunyari po, ang itinuturo ng iyon o it ay pangyayari na patungkol po sa business o negosyo. Okay? Subukan po natin. Iyon ay maaari sanang napunta sa tamang lugar o tamang landas. Okay? Dito na lang tayo sa tamang landas. Okay? Kunyari po, nagtayo po kayo ng negosyo, posibilidad po sanang magtagumpay kayo. Okay? Maging tama yung landas nyo.
Kaso meron pong kumalaban sa inyo at mas yun yung pinupuntahan ng mga mamimili. So ito na lang nasabi nyo, iyon ay maaari sanang napunta sa tamang landas o tamang lugar. Kapag in English nyo po yan, it could have come to the right place. Okay? Nasa tamang landas sana pero hindi nangyari. Yung pagpapatakbo nyo noong naturang negosyo na iyon noong panahon na iyon. Okay? Sumunod, number 6, kunyari po ang topic naman natin o pangyayari ay na itinuturo ng iyon o it ay patungkol po sa pera na ang gamit nyo sa pagpaparami ng pera ay sugal. So, kunyari, itong nasabi nyo, iyon ay maaari sanang nasagip. Okay? Posibilidad sanang nasagip nyo yung pera, pero dahil ang ginamit nyo ay sugal, hindi nyo nasagip. So, iyon ay maaari sanang nasagip. Pag in English ay, it could have been saved. Na-save nyo sana yung pera, pero hindi nyo na-save. Kasi alam naman po natin, pag sugal, mas malaki po ang porsyento na matalo kayo. Diba? Sumunod ay number 7. Kunyari itong nasira. Ang topic natin ay na itinuturo ng iyon o it ay pangyayari patungkol sa TV na bumaksak. Posibilidad na masira na yung TV pero hindi naman nangyari. So kunyari itong nasabi nyo. Iyon ay maaari sanang nasira noon. Kapag in English nyo po yan, it could have been destroyed. Nasira sana yung TV pero hindi naman nangyari noong panahon na iyon. Yun po ang ibig sabihin. Sumunod, number 8. Dito naman po sa 8, kunyari po ang pinag-uusapan natin ay patungkol po sa phone na itinuturo nitong iyon o it. Okay? Na ito, naanod ng baha. So, subukan natin. Iyon ay maaari sanang naanod ng baha noon. Sinasabi nyo, yung phone nyo ay posibilidad na naanod ng baha pero hindi naman nangyari. So, pag in English nyo po itong iyon ay maaari sanang naanod ng baha ay it could have been washed away by flood. Okay? So, dito naman tayo sa number 9. Ang number 9 naman po natin, ang topic po na itinuturo nitong iyon o it ay patungkol po sa party. Subukan natin. Iyon ay maaari sanang pinagpaliban noon. Yung sinasabi na yung itinuturo nitong iyon ay yung party na dapat ipinagpaliban. Posibilidad na ipinagpaliban pero hindi naman nangyari. So kapag in English natin ito, iyon ay maaari sanang pinagpaliban ay it could have been postponed. Okay? Noong panahon na iyon. At number 10 po, kunyari po ay patungkol po sa pagbigay ng tulong, yung ating pinag-uusapan na itinuturo nitong iyon o it. Iyon ay maaari sanang naipatalo tayo. Siyempre, pag tumulong ka, siyempre maubusan ka. Pero hindi yun yung posibilidad na mangyari. Pero hindi po yun ang nangyari. Pagka bigay mo ng tulong, ayun pala, artista pala yung tinulungan nyo, mas binigyan pa po kayo ng higit pa doon sa ibinigay nyo sa kanya. So, pwede, yun po ang nangyari. Kaya ito po ang nasabi nyo. Iyon ay maaari sanang naipatalo tayo, pero hindi nga po nangyari noong panahon na iyon. Kaya, it could have failed us. Sa halip kayo ay natalo, mas nanalo kayo. Okay? So, yan po ang tulong ng could have na sana pag-aralan nyo ng maigi. Okay po? Ang could have nga pala po, ang kasunod ay past participle na verb. Itong happened, change, help. Na kung saan dapat i-spelling nyo ng naka-past participle. Okay? So, pag-aralan nyo ng maigi po ito kasi alam nyo na ito po ay gamit na gamit. Maraming salamat po.